Karamihan sa lalaki, di marunong humawak ng sakit. Pag tinamaan sila, iba-iba style pero pare-parehong sablay. May mga ginagawang kwento ang paghihirap nila. Puro drama, puro post, puro reklamo. Parang gusto nila ng medalya kasi pinakamalungkot. Nakakasuya, parang parada ng mga pa-victim. Yung iba naman nililibing. Tahimik lang, kunwari matatag, pero sa totoo, wasak na sa loob. Nabubulok sa bisyo, sa cellphone, sa kakatulog, sa babaeng pampatakas. Akala nila okay na sila, pero hindi. Pag-aari na sila ng sakit nila. Tapos meron yung pinakatanga, yung gustong gumanti. Buong oras, ginugugol sa patunayan sa iba na kaya ko rin. Sa totoo, alipin pa rin. Pag galit ang nagtutulak sa'yo, tali ka pa rin sa leeg. Isang mura lang ng kalaban, gulo na naman utak mo. Lahat yan kahinaan, lahat yan tanikala. Ang totoong lalaki, di sinasamba ang sakit, di rin tinatakbuhan, di ginagawang dahilan para magrebelde. Hinaharap niya, tinitiis niya, ginagamit niyang gasolina para sumunod sa Diyos. Sabi ng mundo, mag-heal ka, move on, stay positive. Kaya ang daming lalaki ngayon, malambot, konting bagsak, suko, konting stress, takbo. Kasi tinapon nila ang tanging sandata nila, ang sakit. Hindi mo makukuha ang tapang sa comfort. Hindi mo matututunang lumaban sa tahimik na buhay. Ang totoong lalaki, hinuhubog sa dilim. Doon mo lang mahahanap yung lakas na hindi nabibili. Ang sakit, hindi lang paghihirap. Apoy yan, enerhiya, mabangis, mapanganib. At kung isusuko mo sa Diyos, nagiging gasolina ng disiplina. Yung sakit mo, pwedeng tanikala, pwedeng sandata, ikaw ang pipili. Pag ginamit mo sa galit o bisyo, nilalaro ka lang ng demonyo. Pero pag inalay mo sa Diyos, nagiging apoy yan para sa tapang, tiyaga at paninindigan. Kaya wag mong sayangin yung sakit, wag mong patayin sa alak, babae o cellphone. Gamitin mo dahil sa kamay ng Diyos, yung dilim na kinatatakutan mo, yun mismo ang pugon kung saan binubuo ang mga mandirigma niya. Harapin ang sakit ng diretsyo. Karamihan ng lalaki, pag nasaktan, ang una nilang iniisip, kailangan ko lang makamove on, mag-inom, matulog, mag-trip, tapos kunwari okay na, pero hindi ka gumaling. Tinakbuhan mo lang. Yung sakit, hindi nawawala. Tahimik lang yang nakatago, naghihintay ng timing, para muling manakmal. Pag ayaw mong harapin, yan mismo ang gagamit sa iyo. Ang tunay na lalaki, hindi takot sa hapdi. Hinaharap niya kahit nanginginig tuhod niya kasi alam niyang walang lakas na nabubuo sa iwas. Sa kamay ng Diyos, yung sakit na akala mo sumpa, yun mismo ang gamit niya para hubugin ka. Parang bakal sa apoy, binabaluktot, binabanat, binubugbog hanggang mawala yung maduming parte. Tingnan mo si Job, walang natira, pamilya, pera, kalusugan, pero hindi siya sumuko. Upo siya sa abo, umiiyak pero hindi sinumpa ang Diyos. At nung tapos na yung proseso, binalik lahat. Mas marami pa. Si Paul, may tinik sa laman, pinagdasal paalisin. Sabi ni Lord, sapat ang biyaya ko. Ibig sabihin, minsan di ni iaalis yung sakit kasi kailangan mo yon para manatiling mapagpakumbaba. Pero karamihan ngayon, konting problema lang, reklamo, konting sugat, burnout, takbo sa babae, inom, scroll, salsal, tapos sasabihing self-care. Hindi self-care yan, kaduwagan yan. Ang totoong lalaki, hindi umaalis sa apoy. Hinahayaan niyang sunugin lahat ng kahinaan kasi alam niyang pagkatapos ng init mas matibay na siya. At tandaan mo, si Kristo mismo hindi tinago yung mga peklat, dala pa rin niya pagkatapos ng krus. Bakit? Para ipakita na yung sugat, hindi kahihiyan. Ebidensya yon ng tagumpay, kaya tigilan mo na yung pagtatago. Huwag mong dayain sarili mo, harapin mo yung sakit. Kasi dun ka binubuo, dun mo makikilala kung sino ka talaga. At pag nakalabas ka sa apoy, hindi ka na basta lalaki, mandirigma ka na. Doblehin ang apoy. May sakit na galing sa kahapon, may sakit na galing sa ngayon.
Pag nagsalpukan yan sa iisang peklat, nagdodoble ang init. Yung mahihinang lalaki, pag tinapakan, tatawa lang. Wala yon. Kunwari matatag pero sa totoo durog. Kasi pag maramdaman nila ulit yung hapdi, nagpapanik. Kaya nauulit lahat, parehong sugat, parehong takas. Pero yung lalaking totoo, hindi tinatakbuhan yung apoy. Hinatak niya lahat ng alaala ng sakit, bawat pagtanggi, bawat panlalait, bawat pagtataksil, pinagdikit-dikit hanggang magliyab. Yung apoy na yon, hindi para magyabang, hindi para gumanti, para yon sa disiplina, para sa paninindigan, para sa Diyos. Tingnan mo si Jose sa Genesis, binenta ng sariling dugo, iniwan sa hukay, nakulong na parang hayop, pero nung dumating ang oras, yung mga nagtulak sa kanya pababa, lumapit din para humingi ng tulong. Yung kasamaan na ginawa nila, ginamit ng Diyos bilang martilyo para hubugin siya. Hindi milagro yon, resulta yon ng sakit na hindi tinakasan. Kaya pag nilalait ka, tandaan mo lahat ng beses na pinagtawanan ka. Pag minamaliit ka, alalahanin lahat ng panahong wala kang boses. Ibalik mo lahat sa iisang sugat hanggang magliyab ang loob mo. Doblehin mo yung apoy kasi pag nasunog na lahat ng kahinaan mo, wala nang makakapigil sa iyo. At pag yung apoy na yon isinuko mo sa Diyos, nagiging sandata yan, hindi para manakit, kundi para manindigan kahit masakit. Yan ang apoy na bumubuo ng mandirigma. Damhin mo! Yung mahihinang lalaki, laging sinasabi, di ko na lang pinapansin. Takot lang maramdaman ulit yung hapdi, kaya tahimik silang nabubulok. Nilulunok lahat ng insulto hanggang mangalawang yung kaluluwa. Hindi yan tibay, kabobohan yan. Ang tunay na lalaki, hindi nagpapakamanhid. Damdamin niya yung sakit, hinahayaan niyang tumusok, hinahayaan niyang sunugin yung laman hanggang matira lang yung buto. Hindi para gumanti, hindi para patunayan sa tao. Ginagamit niya yung apoy para sumunod sa Diyos kahit walang nakatingin. Ang paghihiganti, lason, ginagawa kang aso ng kaaway, isang hilalang, galit ka na. Pero pag yan ang galit na isinuko mo sa Diyos, nagiging sandata yan, hindi marupok, pero pag kumilos, nakakahiwa. Tingnan mo si David, isang pastol lang, nilait, tinuya. Pero nung nilapastangan ni Goliath ang Diyos, siya lang ang lumaban. Hindi dahil gusto niyang sumikat, kundi dahil may galit siyang banal. Ngayon ganun pa rin, ginagago ng mundo ang Diyos. Nilalait ng sistema ang katotohanan. At karamihan ng lalaki, tahimik. Busy sa laro, sa babae, sa kalokohan. Kaya walang apoy, walang laban, walang direksyon. Pero ang lalaking gising pag narinig ang insulto hindi umiwas. Damdamin niya yon. Hayaan niyang tumusok hanggang walang natira kundi misyon. Kasi pag ganon hindi ka na umaandar para sa ego mo. Umaandar ka na para sa Diyos. At yung ganong apoy, walang sino man kayang pumatay. Huwag kang kakalimot. Madaling makalimot pag busog ka, madaling magyabang pag malinis na ang damit mo. Kaya karamihan ng lalaki bumabalik sa kahinaan kasi nakalimutan na nila kung gaano kasakit yung bangin na pinanggalingan nila. Pag nasasanay ka sa lambot, namamatay yung gutom. Pag komportable ka na, hindi mo naramdam yung apoy. At pag nawala yung apoy, tapos ka na. Ganito pumatay ang comfort, hindi maingay. Pinapatulog ka lang hanggang wala ka ng laban. Pero ang lalaking hinubog ng Diyos hindi nakakalimot. Dala niya yung gutom, dala niya yung gabi na walang matakbuhan kundi panalangin. Hindi kahinaan yon, proteksyon yon. Habang naaalala mo, hindi ka nagmamataas. Alam mong hiram lang ang lakas. Balikan mo araw-araw yung mga laban na niligtas ka niya. Tingnan mo yung mga peklat. Huwag mong kalimutan yung amoy ng lupa nung nakaluhod ka doon. Kasi pag nakalimot ka, lalaki ulit ang pride. At pag tumubo yon, mas mabilis kang babagsak kaysa dati. Ang mandirigmang nakakalimot, nagiging target, pero yung nakakaalala kahit tahimik, delikado. Ang sakit, hindi yan para hawakan sandali tapos itapon. Para yan sa bigat na binubuhat mo araw-araw hanggang dalawa lang ang pwedeng mangyari, durugin ka o patigasin ka.
Yung mahihinang lalaki, hindi marunong tumagal, konting init, atras, konting laban, pagod, tapos sasabihin, at least sinubukan. Hindi mo kailangang sumubok, kailangan mong manatili. Ang tunay na lalaki hindi umaalis sa apoy. Hinahayaan niyang sunugin lahat ng kaduwagan hanggang wala nang matira kundi pananampalataya. Marami ang nagsisimula, kaunti ang nagtatapos. Hindi korona ang premyo sa unang sumugod, ang gantimpala ay para sa huling nakatayo. Si Kristo hindi huminto sa latigo, hindi huminto sa tinik, hindi huminto sa pako, tinapos niya. At dahil tiniis niya, nabasag ang mismong kamatayan sa ilalim ng mga paa niya. Kaya anong dahilan mo? Yung sakit mo hindi aksidente, mission yan, assignment yan, Diyos mismo ang nagbigay niyan para mahubog ka. Kaya huwag kang tatakbo, huwag kang magtago, huwag kang magpalusot, tiisin mo hanggang mabasag. Dahil pag nabasag na, hindi na ikaw yung dating tao. Ang lalabas mula sa apoy, hindi na marupok, hindi na duwag, kundi paninindigang hindi kayang baliin. Ito ang linya na naghihiwalay sa mahina at sa malakas. Yung mahina, nililibing ang sakit, tinatakasan, ginagawang dahilan para masira, nilulunod sa aliw, sa babae, sa bisyo, sa limot. Pero yung lalaking hinubog ng Diyos, hindi tumatakbo, hindi nagtatago, hindi nagpapalusot. Hinaharap niya yung apoy, dinodoble yung apoy. Dinadama niya yung hapdi at ginagawang sandata. Hindi siya nakakalimot at kahit masakit, tinitiis niya hanggang tumibay ang loob. Kasi doon lang siya hinuhubog, doon lang siya nagiging totoo, doon lang siya nagiging malaya. Yan ang lalaking gusto ng Diyos, hindi perpekto pero palaban, tahimik pero matalim, sugatan pero hindi sumusuko. Kaya kung gusto mong makita kung sino ka talaga, huwag mong iwasan yung sakit, gamitin mo, gawing apoy, gawing disiplina, gawing sandata ng pagsunod. Dahil sa dulo, simple lang ang totoo, ang mahihinang lalaki, nililibing ang sakit, ang mga tunay, ginagawang sandata. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.